once again, good day mga kahabi. Welcome sa aking channel and I hope lahat kayo ay in good condition. Ayan. So, shoutout muna sa aking mga followers and subscriber. At syempre, unahin na natin ito. Kung kayo ay bago sa aking channel, pa-like, comment, and share naman po dyan. At syempre, don't forget to subscribe. Ayan. So, tuloy lang natin ang ating kwentuhan. Kagaya na banggit ko dati, dapat meron na tayong objectives. Para bago tayo mag-umpisa ng ating pagtatanim, buo na sa ating isipan, ano ba yung gusto ko talagang gawin sa aking buhay. Ayan. So, ako kasi, ang objective ko lang naman ay di matutunan para magkaroon tayo ng extra income o sideline ngayong mga panahong ito kasi hindi man ako pwede mag full time sa pagtatanim ng lettuce kasi tayo ay isang guro hindi naman pwede maging sideline natin ang pagtuturo. Ayan, so kaya backyard lang muna yung aking ginagawa. So siguro pag ako'y nag-retire 15 years from now, saka na lang ako magpo-focus dyan sa lettuce farming. Ayan, so ngayon aral-aral lang muna ako, at the same time nalilibang. Siguro ay pagdating ng time na yun ay alam na alam ko na ang pasikot-sikot niyang lettuce farming. So ayan, kung kayo ay decided na magtanim, ihanda natin syempre unang-una ang budget. Magkano ba yung iyong ilalaan para dyan? Para alam kung mag-uumpisa ka ba sa maliit o malakihan agad yung ating pagtatanim. Pero syempre, don't forget yung aking paalala, magkaroon kayo ng feasibility study o tanong-tanong. Alamin natin ano bang market sa lugar ninyo o kung gaano karami na nagtatanim. Baka kasi malabag natin ang law of supply and demand. Alam naman natin, pag dumami ang supply, kaunti ang demand, so malaking possibility na bumagsak ang presyo ng ating lettuce o ano man yung produktong ating gagawin. Yan. So magkakaroon tayo ng pagka-lugi. Okay. So, how are you going to start? So, yun yung una. So, ayan. Tayo ba'y mag-i-start sa small scale o dun sa ating backyard lang muna? Ayan, yung ating maliliit. Siguro mga 100 to 500 o 1,000 na lettuce heads muna umpisa natin. Para konti lang muna, o tayo ay pupunta na agad sa large scale o yung maramihan na, mga more than 2,000 pataas na yung gusto nating mai-produce na lettuce. So, yun naman nakadepende sa inyong gusto. At syempre, dun sa laki ng inyong space. Kung kayo naman ay pinagpala na magkaroon ng lote kahit mga 100 square meters, siguro ay pwede na ninyong puntahan yung large scale. Lalo kung kayo naman ay kumbaga makakapag-focus dyan at wala kayong ibang trabaho. So, siguro doon sa 100 square meter, ihanda nyo na yung 500,000 pataas. Ayan. Para doon lang sa gamit. Doon sa, kailangan kasi na talaga niyan yung magandang greenhouse. Yung magandang taniman na talaga pang matagalan. Pero kung kayo naman ay backyard lang muna, o small scale, siguro mag-start kayo sa 5,000 na puhunan. So, sa kanya na lang siya uti-uting palakihin, kagaya ng aking ginagawa. Pero, pinalaki ko siya ng uti-uti, napatigil na nga lang kasi wala na akong space. Ayan. Yan. What system do you prepare? So, ano ba yung gusto mong gawing system? Marami kasi yung way ng pagtatanim. So, nandiyan yung Kratky natin. We have also NFT system. Ito yung kalimitang ginagamit ng mga nagla-large scale. At also yung DWC or DFT. Ito naman ay talakayin natin ng kauntian. Huwag nating detalyado at hindi naman tayo magpapa-exam. Ayan. So, pag sinabi natin Kratky method ng hydroponics, so ito lang yan. As a plant grows, the water level drops, providing the roots with more oxygen. Ayan. So, yun yung purpose ng ating Kratky. So, siya ay stagnant lang ang tubig o sinasabi nga nilang passive hydroponics. So, ganyan. Habang balik pa siya, mataas pa yung tubig doon sa pinaglalagyan o yung pinaka-reservoir niya, kung ano man yung paglalagyan nyo. Kadalasan kasi yung styrobox. So, pababa na pababa yung level ng water habang humahaba yung roots.
So ina-absorb kasi niya yung tubig o yung nutrient solution na tinimpla natin sa tubig, Yan. So kaya napakadali lang yung way na yan, So pagkalagay mo nung iyong na-transplant, antayin mo na lang siya hanggang sa mag-harvest. Pero syempre, make sure din na sapat yung tubig na ilalagay mo dun sa iyong pinaka styro box o yung kung ano man yung paglalagyan mo. Kasi dumarating din yung time na bumibilis yung pag-absorb niya ng water. So, may tendency na siya maigahan at pag naigahan yan, nakpo, dyan mauutas yung iyong halaman. Ayan. So, sa paghaba ng ugat, nagpo-produce ng oxygen niya kasi nagkakaroon niya ng aerial roots. So, ganun lang siya kasimple. And, yan yung aking testing niya. Although, hindi yan yung pinaka aking main na taniman. Tinesting ko lang kung kasi sa napapanood ko din nga, parang ganda rin naman nung nagiging output ng ating Kratky method. And then, prove ko naman na okay naman talaga siya. So, medyo sisilip-silipin lang natin yung tubig kung abot pa ng roots. Yun lang naman yung iingatan diyan para hindi siya maigahan. Okay. Next system is yung NFT na tinatawag natin. So, pag NFT, ganyan yung kanyang itsura, Ayan. So, yun nga pala mga picture, galing lang sa Google, ha. Yung mga drawing na yan. Hindi ako nag-drawing yan. Ayan. So, ganun lang. Ang sistema naman niya ay dun sa pinaka-pipe na ginagamit. So, pwede yung ating PVC or yung nalabas nga ngayon, yung kudrado siya, rectangular na Duracon kung tawagin. So, ang sistema naman niya, by flooding, yun. So, pinaagusan lang ng tubig. So, kailangan mo ng water pump para umagos yung tubig. So, purpose niyan, more oxygen para dun sa ating mga halaman. Yan. So, rotation lang ang tubig niyan. At ito yung kadalasan niyang itsura. Yan. So, yun. Pagka large scale na yung pupuntahan natin. Pero pwede rin naman sa backyard kung ilan lang, Ayan. So, syempre, may kuryente na yan. Unlike dun sa Kratky na wala kang gagamiting pump, passive lang or stagnant. Nakatigil lang yung tubig niya, Ayan. And yung ating DWC, so mas malalaki ng farm yan. Kung makikita nyo, yung kanyang taniman ay para siyang swimming pool, So, nakalutang lang yung mga styrofoam na may butas, parang lumalangoy lang siya dyan, naka-float sa ibabaw, kita nyo kung paano ginagawa yan. Ayan. So, parang madalang pa yan pagka dito sa atin, malalaking farms talagang nagagawa niyan, lalo sa ibang bansa yan, madami, Ayan. Then, ito naman yung DFT, so naka-slash siya or sa DWC kasi parang dun lang kinuha yung idea. Ito kasi yung system na parang NFT pero meron siyang naiiwanang tubig sa loob at yan yung aking ginagamit. Kasi pagka sinabi natin NFT, yung nutrient film technique natin ay naigahan nyo na tubig, dumadaloy lang. So pag pinatay mo yung pump, wala nang tubig na matitira doon. Yun yung time para mag-rest at makahinga yung ugat. Unlike dito sa DFT, na parang ito yung pinaghalo kasi pinagsama na yung idea nitong DWC tsaka yung NFT including the Kratky. Ayan, parang so syempre pag testing o kung ano namang ginagawa ng mga naunang nagpa-farm o nag-hydroponics, so lumabas siyang DFT at yun yung aking naisip na gawin. Bukod sa sabi ko nga, ako ay mahilig sa aquarium, so water cycle pa rin siya, ginagamitan lang nung water pump. And then, at the same time, may nag-iiwan tubig dun sa pipe. Kasi ang aking purpose, kung mag-brown out man, at least, hindi ganun ka-risky yung aking mga halaman. Kasi wala namang mag-a-abyan niya, baka mamaya nasa school ako, nasa trabaho, ay mag-brown out. O kung ano mo maging trouble dun sa pump, minsan masira, hindi natin maiwasan yan. So, mananatiling may tubig. Kasi pagka yan ay naigahan, tapos hindi agad siya nalagyan ng tubig, mamamatay yung ating halaman. So, kaya naisip ko, mas maganda yung DFT. So, para sa akin yun, kasi kagaya nga nun, wala namang magbabantay. Unlike sa mga farm na mayroon sadyang nag-aalaga ng mga tanim, may nagmo-monitor kung paano yung daloy ng tubig. Okay. Ngayon, ito na mga materials na kailangan natin pag tayo magtatanim.
At dito na mag-umpisa ang ating kagastusan. Ayan. So isa-isahin natin yan. Siyempre, una sa lahat yung ating mga binhi or yung ating seeds. Meron tayo dalawang uri niyan. Yung ating non-pelleted seeds o yung ating traditional, yung ordinary seeds natin. Makikita nyo yung mga pinon seeds niyan. At kapag tinanim siya ay kadalasan sinasabog, yung inihasik o burbur kung tawagin. And then yung pelleted seeds na tamang-tama siya para dun sa direct sowing na. Kasi pwede mo nang isa-isahin yung mga binhi na yan kasi malalaki naman yan. Although doon naman sa non-pelleted, kung matyaga ka, pwede mo naman din siyang isa-isahin. Dati yun yung ginagawa ko, iniisa-isa ko din. Kaso nahihirapan ako kasi medyo malabo ng mata natin. Ayan. Now, ito pa yung ating kailangan ng ating styro cup. Yung iba naman ang ginagamit na yung anong tawag doon? Net pot. Ayan, yung ating net cup kung tawagin nila. Ayan, makikita nyo naman yung sa online kung yun ang gusto ninyo. At saka yung ating mga tab, yung mga pinagamitan. So yan lang yung binubutasan ko para doon sa disabog. Diyan ko siya ipupunla. And meron din tayo dyan seedling tray kung saan isa-isa rin siyang itinatanim, lalo kapag pelletized na yung ating seeds. At the tray itself, kasi kakailanganin natin yan para pagbabadan yung ating mga seedlings. Kapag siya nag-sprout na, dapat naka-bottom watering na yan para masanay na yung ating mga halaman, bata pa lang o seedlings pa lang ay sanay na siyang babad sa tubig. Pero take note, hindi yung pwedeng ma-overwater pa din. Dapat konti-konti lang yung ating bottom watering. Hindi pwede nakalubog siya. Malulunod din yan. Dapat may ugat pa rin yung nakakahinga. Ayan. Then yung ating styro box, syempre yung paglalagyan. So pwede yung iba grape box ang ginagamit o tuna box. Yung sa akin kasi styro box na yan yung nabili ko. Pero actually hindi ko naman binili ang isang yan at yan ay napre ko lang nung umattend ako ng seminar dito sa may Sariaya. Ayan, syempre yung lagay natin na tubig at kung saan tayo magbabanaw nung ating mga nutrient solution. Okay, then the coco peat, yung ating magiging medium or yung ibang ginagamit ay foam or vermicast. So kung ano man yung kanilang ginagamit, pwede nyo itry kung gusto nyo, baka mas maganda yun sa inyo. Okay, so sa akin kasi coco peat at yun ang pinaka madaling hanapin dito sa aking location. Now, yun naman nutrient solution. So, madami ding uri yan. Meron tayong yung master blend, ma-snap solution, etc. etc. Pero ang ginagamit ko ay yung nutrient solution ng Nutri-Hydro. Yan, hydro ka masasabi ko. Nutri-Hydro, yan. So, kasi nung testing ko naman siya, okay naman yung naging result. So, hindi na ako naghanap ng iba pa, hindi na ako nag-try ng panibago. So siguro sa Daku Day yan, pero by this time napapaganda ko naman siya. So ako naman ay satisfied dun sa nagiging result. At syempre measuring cup, kasi kailangan natin yung sukatin kung ano yung nandun sa level niya. Pag bumili ka naman yan, meron na siyang nakalagay doon kung ano yung tamang measurement. Ayan. So itong ating TDS or pH meter. Yan, so yung dalawang bagay na kailangan din natin. Although, kung susundin mo naman yung sa nutrient solution, okay na rin naman yung nagiging result. Siyempre, kakailangan mo naman ito kapag medyo dumami na yung itinatanim. Kumbaga, hindi na lagi kang magtitimpla araw-araw ng isang timbang tubig na may nutrient solution. Paano kung may reservo ka na? Pag binanto mo siya, nag-iiba na yung kanyang timpla. So, kakailangan mo siya para matest mo yung kanyang TDS or yung ppm, yung ating total dissolved solution o yung percentage per million, kung yung mga substance na nandun sa tubig, tapos yung pH o yung ating acidity ng tubig, dapat yan ay atin ding nasusukat kasi meron niyang required o limit. So yung sa pH natin is 5.5 to 6.5, dapat hindi lalampas dyan o hindi kukulangin para maganda yung paglaki ng ating lettuce. Ganon din yung ating TDS o yung ppm, kailangan siya nasa 650 to 850. Yan. Kasi pagka yan ay kulang o sobra, hindi magiging maganda yung growth ng ating
halaman. Ito naman mga alternatives na lang. So nakadepende kasi itong pH down at pH up sa tubig ninyong gagamitin. Iba-iba kasi yung magiging acidity ng tubig. Meron tayong tubig sa poso, yung mga tap water natin. Minsan nawasan ginagamit ng iba. Yung iba sa bukal naman nakakuha. Yan. So lahat naman ng tubig pwedeng gamitin. So syempre, depende yan sa location o sa lugar. So dito sa lugar namin kasi medyo mataas na konti yung acidity. Kaya kita nyo, malaki yung aking pH down. Pero kapag maulan, yung sinasamantala ko yun, nag-iipon ako ng mga 3 hanggang 4 na drum para magamit. Kasi hindi ko na kailangan yung pH niya kapag mayroong tubig ulan. Kasi maganda siya. Kaunti na lang nung aking pH up pa nga ginagamit kapag tubig ulan. At narin din yung ating iron chelate na ito naman optional yung paggamit. Depende kasi sa nagiging dahon ng inyong lettuce. Kapag siya medyo naninilaw sa palagay niya hindi normal, so saka lang siya gagamitan niya, dinadagdagan kasi according to sa nabasa ko, kapag kinakapos siya sa oxygen, so kailangan niya iron para masuportahan yung pag-absorb ng roots ng ating nutrients. Kumbaga sa yung nagbabara, nagpapaganda ng daloy. Tsaka ang purpose din yan is para tumibay yung pinaka-stem o yung dahon. Hindi siya brittle ba, yung madali siyang mabali. Wag lang hindi masagi mo ay napuputol. Ayan. At yan, ang pinaka-importante sa lahat, yung ating araw. Ayan, hindi yan mabibili. Natural yan. So, kaya pag tingin nyo sa location nyo, tingnan nyo kung saan ang sunrise at ang sunset. Dapat siya ay as much as possible maghapon siyang nasisikatan ng araw. Yan. Kasi hindi pwede yung ginagawa ko dati hanggang tanghali lang. Kailangan siya ay 6 to 8 ang minimum. Minimum yun 6 to 8 hours ang minimum. At syempre, hindi naman siya basta ibibilad sa araw. Dapat may protection pa rin siya, di ba tayo? Para may sunblock. So, dapat siya ay merong UV plastic para hindi direkta yung araw. Kasi pag yan ay nasobrahan ng bilad, matutuyo din naman yung kanyang dahon o yung magkakaroon siya ng tick burn ng kaunahan hanggang sa totally na siyang ma-burn. At number 1, yung romaine, pinakamaselan yan sa sikat ng araw na science of observation. So kahit nga siya ay ganyan lang, merong UV plastic, nadadali pa din ng tick burn yung aking mga romaine. Kaya siya yung pinakamabilis i-harvest. Hindi siya pwedeng magtagal. Yan. Kasi maselan talaga yon. Then, kailangan din natin ng net shade. Yan. So, nagko-control pa din yan ng araw. Yung iba yung pagkakabit niyan ay yung movable. So, naalis siya kapag umaga pa lang hanggang 10 o'clock, naka-fold and then saka lang siya open around 10 to 2 o'clock in the afternoon. Kasi yun yung kainitan ng araw Hindi siya pwedeng something na something direkta. At least ay nasasangga ng net shade. Kumari mga 50% yung gamit ko ngayon. So, muna ko naman ginamit dyan yung mga fishnet, yung mga pinagpalitan nung galing sa mga isda sa dagat. Inarbor ko lang doon sa aking pinsan. Ayun, so dinoble ko lang siya. And then, itong nakaluwag-lag ng kaunti, medyo bumili na tayo nung talagang net shade. Pero okay din naman yun. Kung anong available nga sa inyo, di ba? Yun namang plastic. So, siguro, ang unang maging purpose nyo, kaya nung akin ay maprotektahan lang siya sa init at saka sa ulan. Kasi hindi pwedeng walang bubong gawa ng pag umulan na. Pag nagkatubig na yung ating lettuce, ay siya. Magtabanaw ka na naman ng panibagong nutrient solution. Kasi dadami ang tubig niyan. Tatabang kumbaga ang lasa. So kaya kailangan yan. Kasi protection. So kung makikita nyo yung aking sige nga, sasabihin ko na rin siyang greenhouse, although hindi pa naman talaga siya totally greenhouse kasi open yung baybay tabi. Open siya kasi maliit yung aking space, pero dapat siya ay may net sa tabi. Yung ating protection sa insect, dapat ay kulong siya ng net para wala makapasok ng insekto. So pasalamat na lang ako at kahit paano yung aking location dito ay hindi masyadong dalawin ng mga insekto. Ayan. Kasi pag dinalaw yung insekto, ubos yan kasi wala siyang net. So isa yon
sa dapat meron, yung akin ay wala. Okay, so let's go. Nakita nyo yung mga gamit. Umpisa na natin ang pagtatanim. So yan, ako naman ay mayroong mga short video, yung mga reels do sa aking Facebook page. Kung gusto niyo na makita, visit lang po kayo dun sa Hydrocap Lettuce. Yun yung aking Facebook page at madami na akong reels na may upload dun. Halos lahat na nung process na ginagawa ko sa pagtatanim. Okay, so umpisa na natin magtanim. So pagpupunlan yung ating non-pelleted na seeds, yung mga pino, ordinaryong seeds. So kaya sinabi ko kanina, disabog o borbor. So pag sumibol siya, ganyan, dikit-dikit. So ang advantage nito ay syempre, mura yung buto. Ayan, so hindi ka masyado manghihinayang kung may malaglag man o hindi tumubo kapag ganyan. At isa pang advantage niyan, dahil madami nga siya kung sumibol, dahil madami binudbud mo, makakapili ka naman ng magandang seeds na iyong itatanim. At ang disadvantage, syempre, dahil siya ay dikit-dikit, medyo mahirap lang paghiwalayin. Minsan nadadamage yung ugat at yun yung iingatan yung mabuti na huwag madamage yung kanyang roots kasi mababansot na yung inyong lettuce kapag yun ay nasira. So, ang ginagawa ko nga, binababad ko muna sa tubig para lumambot yung coco peat para hindi siya masyadong dikit-dikit yung ugat. Madali ko siyang naaalis. Yan. Ganyan, yun. Makikita niyo itsura ng aking mga seedlings na galing dun sa aking binorbor, yung pinaghiwa-hiwalay ko na. So, dapat siya makuha nyo ng buo na walang damage. Anyway, madami naman yun. So, makakapili naman kayo. Ito naman yung pelletize natin. So, madami naman yung variety kayo nang mamimili. So, yan. So, ang una kong ginawa dyan ay tinatanim ko siya sa seedling tray. Yan. At siyempre, dapat mayroon din kayong tray para sa bottom watering. Kapag siya ay sumibol na, nag-sprout na, umpisa na yun ang bottom watering. Kasi sa una, dilig-dilig lang muna tayo dyan. So, bottom watering na siya once na nag-sprout na siya. Yan. And, siyempre, pagta-transplant niya, ayan, doon sa aking cup, bubutasan ko yung sa gitna. And then, kung gaano kalaki yung pinagpunlaan ko. Kasi, sinasama ko na yung coco peat niya, yung lumang coco peat. Yung iba, inaalis pa ako kasi sinasama ko na. Iniwasan ko kasing madamage yung roots. So, sinasama ko na siya doon para less stress na din doon sa aking lettuce na i-transplant. And, ito yung pinakamadali, syempre, yung ating direct sowing. Kailangan lang dito, malaki yung space mo kasi malaki yung kakainin niyang space, lalo na kung madami nga itatanim. So, ako naman napapagkasya ko pa ng kaunti yung 40 cups din yan. Kaunti kayo nagpupunla. And then, ang kasunod na niyan ay disabog na kasi yung lagayan ko doon ay isang 40 lang may lagay ko, tapos yung iba ay disabog na. Antayin ko na uling may harvest bago ko mapalitan yung kasunod. Wala akong paglalagyan. Ayan. So, maganda dyan naman sa direct sowing. So, mawawala ka na dun sa transplanting. So, sigurado ka na hindi ma-damage yung roots niyan. Yan. At yan, ang aking, kumunting larawan ng aking mga tanim sa ngayon. Yan. At syempre, napaka-importante niyan, nakadaroon dyan yung ating calendar. At saka syempre, yung notes, huwag niyong kalimutang mag-notes kahit medyo tumatagal na yung pagtatanim nyo, hindi makukuha sa isang buwan lang o 45 days kapag naka-harvest kayo. Kasi may mga susunod pa kayong tanim, may iba yung paglaki niya doon sa susunod pa uli. Kasi sabi ko nga, isa sa dapat natin consider yung araw. Yung sikat ng araw, sa yan. So pag madag-im, nagbabago, lalo pag may bagyo, So temperature, di ba, nag-iiba. Pati yung bukod dun sa klima, yung tayo ng araw, mapapansin nyo yan kapag siya bare months, iba yung rotation ng araw, nag-iiba ng pwesto. So dapat mababantayan nyo din siya. Kasi yan ay pakarb, nag-iiba yung kanya sinisikatan, pero yung isa naman nilulubugan, lamang yung paggalaw niya. So kapag siya ay by March o April, yun, hindi ko pa rin masyadong kabisado yung kanyang paglipat. So makikita mo siya terik lang diretso, pero pag siya ay dumating na ng September, yung bare months,
kakarb na yan siya pauna doon. Ano, mag-iiba ang position ng araw. So, dapat maitayo nyo yung inyong taniman kung kayo may magagawa ng greenhouse na naarawan siya sa buong maghapon. Ano, yan. So, ganun lang. Ano, so, dapat may calendar tayo at saka yung notes nga. Ano, kasi maobserbahan nyo naman yan. Kung kayo man ay nag-aaral, nag-umpisa sa small scale o bumanat na kayo ng large scale at meron na kayong consultant, mag-notes pa din kayo para time will come, ano man yung maging problema, nakikita nyo yung flow, ano, babalik-balikan nyo na lang review, ano, sabi nga tayo, babalik sa iyo, yorn. Ito na yung aking calendar na sinusunod, so galing din halos yan dun sa aking mga napanood, pero syempre sa aking observation, ito na yung aking ginagawa. So, day 1 to 3, pure water lang yung aking dinidilig. Kasi, nag-start ako ng sowing. Yun yung aking bilang, ano, pag nagtanim na. So, kinabukasan, day 1 hanggang day 3. So, dilig-dilig lang ako sa ibabaw niya. Kung siya man ay direct sowing, or yung disabog, or yung seedling tray. So, yun ang aking practice. 1 to 3, pure water lang muna. And then, pagdating kasi niya ng 3 days, o day 3, to 4, yun yung the usual na pag-sprout o pag-germinate na ng aking buto base sa aking observation yun, ano. So pag siya nag-sprout na 4 to 6 days, nalagyan ko na siya ng bottom watering, ano. So kaya kailangan natin yung tray sa bottom watering, yung nalagyan mo lang ng konting tubig sa ilalim, ano, para magkakaroon siya ng capillary action. Hindi mo siya didiligin sa ibabaw, capillary action na ang magpapataas ng tubig. So, titimplahan mo na yung nutrient solution ng 1 ml to 1 liter of water. So, yun yung half strength. Ano? So, kalahati lang ibig sabihin. Kasi pagdating na niya ng day 7 hanggang sa 45 na, o yung harvest natin, full strength, 2 ml na ng nutrient solution into 1 liter of water. So, yun lang naman yung ratio yung susundan. And kung may TDS nga kayo, o yung tester, yung ating sa pH tsaka sa TDS, mas maganda, ano, kasi minsan ay pagka naglagay na tayo ng coco peat, nababad na siya, acidic kasi yung coco peat, so nagbabago yung timpla, pati yung pag-init ng tubig o yung temperature, hindi na yung tubig, huwag kasi iinit dapat ang tubig, ano, ayan. So dapat siya ma-maintain mong malamig hanggat maaari, hindi pwedeng uminit ang tubig, dahil pag uminit ng tubig, magkakaroon siya ng fruit rot. Ayun. So, nagbabago yung timpla pati niya. Ano, mapapansin niya pagka kayo may tester, nagbabago siya kapag tanghali, iba yung kanyang measurement kumpara sa umaga, paglamig at pag-init ng tubig. So, ingatan yun, ha. Isa, yung uminit ang tubig kasi magkakaroon niya ng root rot. Makikita nyo naman yung pag tinignan yung ugat, medyo nag-umpisa siya pag nagbabrown na. Pag wala na kayo nakikitang white na roots na bagong sibol siya, mag-uumpisa na yon, papangit na yung inyong lettuce. Then, kung kayo ay disabog o yung yung seedling tray, so day 12 to 15 yun yung aking pagta-transplant, ano, kapag gano'n ang gamit ko. Pero pag syempre direct sowing, wala ka nagta-transplant, ano. Yan yung bottom watering mo hanggang day 15 bago ilipat. Yung iba kasi inaabot ng day 20. Ako kasi basta luwag na yung taniman, nilalagay ko na doon, ano, doon sa aking system. Ayan. And then 40 to 45, yun yung harvest period na ginagawa ko. Ano, kasi 38 nga lang pwede na siya, no? Pero bago ko naman siya i-harvest, tinitigman ko muna yung aking lettuce kung siya ay hindi na ba siya mapait o mapakla. Ayan. Gawa ng minsan, depende nga kasi sa panahon, ano, alam niyo naman ang climate change, minsan maaraw, minsan uulan. So pagka consistent yung araw, so sigurado yan within 40 days pwede nang kainin niya ang ating lettuce, at saka yung laki niya tamang-tama, ano, kasi talagang 45 days yun yung hangganan lang o yung pinaka-due, kasi yan ay mag-uumpisa ng mag-bolt o pumait yung ating lettuce. So kaya doon lang sa period na yun, doon ako nagbebenta ng lettuce, ano. Siyempre nga, sinabi ko, tinitikman ko muna yan bago ko ibenta, kasi kalimitan ayaw nung mapait, ano. Although natural naman yun sa lettuce, dapat may pait, ano, ang palaya nga ay kinakain. Pero syempre,
Ang gusto ng iba yung walang pait, kaya nga dinidevelop yung mga seeds na yan, kaya mga iba't ibang variety yung lumabas. Gawa nandito naman sa Pilipinas ay ayaw ng mapait ang lettuce. Although sa ibang bansa ay okay lang sa kanila yung mapait. Ay alam naman, dalhin pa natin sa ibang bansa yung ating tanim. So dito pa lang, isa rin kasi yan sa challenge sa atin. May pakilala yung iba't ibang variety ng lettuce. Kasi hindi naman siya, kumbaga, hindi siya basic food dito sa atin. Ano? Hindi siya pang araw-araw. Mga once a week lang kumakain, lalo kapag magsasanggiw. Ayan, yun lang yung kalimitan na pinagagamitan o kaya yung sandwich yan na pinapalaman nila. Yung iba, marunong na mag ano ng salad, so good para mabenta yung ating lettuce ano pagka ganung marunong na. Ayan. And ito na yung aking output. Yan, makikita nyo dyan sa background yung mga napoproduce kong lettuce. So, wala nga sinabi ko, iba't ibang variety yung aking itinatanong. So, sa ngayon ay nasa 6 na lang yung aking pinili. Kasi yun yung sa tingin ko ay magaganda at saka akmang-akma dito sa aking location, ano, dito sa Candelaria. Yan. Kung alam niyo yung lugar, talagang medyo pag uminit ay talaga napakainit. At alam naman natin ng mga halaman o lettuce ay mas gusto niya yung malalamig, ano, kaya nga sa Baguio ay talaga magaganda yan, ano. Siguro dito sa Quezon gaganda siya talaga dito sa may Lukban o Tayabas, pero pag dito sa Candelaria talagang kakailanganin nating patience, ano. At saka sundan yung mga technique o yung mga process para sa lowland area, ano, kasi yung kanyang temperature talaga dito sa atin napakainit. Ayan, so kapag nandiyan na yan, okay, nagtatanim na, unang-una syempre habol nyo ay araw, pero lagi nyo iisipin mapanatiling malamig yung tubig, huwag siyang iinit. At talagang yan ang kalabang-kalaban yan, ano, hindi nyo naman ipapanalangin ng umulan para lumamig, kasi pag nawala ang araw naman ay magiging leggy ang inyong lettuce, ano. So yun lamang, and I hope na libang kayo sa aking kwento, and ayan, thank you for watching. Kung sakalit madagdagan ng ating mga viewers at subscriber, ating susundan pa rin yung video na yan. Pero kung wala nang madagdag at wala nang manood, abay, tigilan na ang kalokohan na yan. Bye bye.